Okay, good morning sa bawat isa sa atin na nandirito. Welcome to my vlog, Persistent Journey. Paglalakbay po natin sa taon natin ngayong 2025. Challenge ko sa bawat isa sa atin, let us embrace the journey of persistence. Okay, passion and purpose sa buhay po natin. Okay, marami po ako naririnig at alam ko baka ikaw din narinig mo na rin to. Yung narinig niyo po ba sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo, na isang bagay na hocus-pocus. Ako lagi ko ito naririnig sa aking mga kaibigan. Na naririnig ko dito, na hocus-pocus ka na naman. Ibig sabihin ng hocus-pocus ay means trick or deception. Used to describe meaningless talk. Nag-o-originate at ginagamit itong language na to sa mga magician's performance. That's why, sino nito minsan kapag may lumalapit sa isang tao, minsan takot ka nang lumapit. Budol ka, kumbaga, sa taong 2025. Sino ito handang mabudol? Ginawa ko po itong vlog na to para yung 2025 ay maisip natin na huwag naman tayo magpabudol na naman. Okay? Tayo naman ay mag-triumph sa buhay po natin. Pag sinabing triumph, magtagumpay naman po tayo sa buhay natin. That's why, ngayon, it's not about this 2025. Hindi natin pag-usapan yung it's about maging perfect. Okay? It's about progress sa buhay po natin. Lagi natin tatandaan, thriving isn't destination. It's a persistent journey. Isang mahabang paglalakbay ang isang tagumpay. Kaano man kahirap ang mga araw, ang mga oras na pinagdadaanan po natin. Kaya nga pinagdadaanan. Kasi dadaanan lang po natin. Kaya keep moving forward, one step at a time, one victory at a time. Okay? Pag-usapan po natin, pagpupumilit para matagumpay, yung 5 pillars na lagi kong pinag-usapan natin. At lagi ko itong sinishare sa inyo. Okay? Unang-una, yung pundasyon natin. Pangalawa, yung family. Pangatlo, finances. Pang-apat, yung formation po natin. Yung self-discipline po natin. At yung pang-5, yung kinakain po natin. Bakit nga ba napakahalaga ng focus ngayong 2025? Sa mabilis na takbo ng panahon, sa taong 2025 ay nangangailangan ng mas mataas na antas ng focus upang magtagumpay sa gitna ng mga hamon at pagbabago. Okay, alam mo, naalala ko nga dati, sa panahon dati, ang mga pinaproblema lang ng mga tao, TV. Pero ngayon, naku, hawak-hawak mo na yung TV. Hawak-hawak mo na rin yung mapapanood mo. Hawak-hawak mo na rin yung cellphone. Any moment, madidistract ka na kagad sa cellphone pa lang. Kaya narito ang mga dahilan kung bakit napakahalaga ng focus ngayong taon. Okay, ngayong 2025. Unang-una, okay, pagharap sa sobrang impormasyon. Sa digital age na meron po tayo ngayon, binabaha tayo ng napakaraming impormasyon. Sa social media, sa balita, technology, mahirapan kang magdesisyon ng mabilis at tama. Kasi pwede kang magdesisyon ngayon, bukas iba na naman. Pangalawa, papataas ng productivity. Ngayong 2025, mas matindi ang kompetensya. Ganun po ang demand ng mundo ngayon. Ang mga may kakayahang mag-focus ay tiyak na mas mauuna kaysa iba. Ang focus ay nagbibigay ng direksyon upang magawa ang mga layunin ng mas efficient. Pangatlo, sobrang bilis ng technology. AI, ang automation, at bagong teknolohiya ay mabilis at na nagbabago. Sumabay sa mga makabagong trend nang hindi naliligaw ng landas. Para sa ikabubuti ng sarili at ng iba, alam nyo ba sabi po sa Bible, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 23, mayroon namang magsasabi, malaya ang gumawa ng anuman. Ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya ang gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ay nakakatulong. Therefore, pag-abot sa tagalang layunin sa mundo ng instant gratification, huwag ma-distract sa mga walang kabuluhang bagay. Number 5, pagpapabuti ng kalusugan. Ang mabilis at magulong mundo ay maaaring magdulot ng stress at pagkabalisa. Ang focus ay nakatulong upang maging mindful at kalmado. Maglaan ng oras para sa sarili, sa kalusugan at pamilya. Ang focus ay hindi lamang simpleng kasanayan.
Ito ay isang mahalagang sandata upang magtagumpay sa gitna ng pagbabago. Ang taong marunong mag-focus ay kayang lagpasan ang anumang hamon at mas makakamit ang tagumpay. Kaya ngayong araw na to, ka-persistent, okay, palakasin ang iyong focus at maging panalo sa taong ito, 2025. God bless po. Be persistent.